Patuloy daw ang paghina ng ekonomiya ng ating bansa. Totoo kayang ang responsable raw rito ay ang pagdami ng mga Juan, iyong mga Juan tamad. Marami nang naging biktima ng AIDS at HIV sa ating mundo. Bilyon-dolyar na rin ang nagastos. Pero hanggang ngayon wala pa rin lunas ang nakamamatay na sakit na ito. Maganda na ang North at South Luzon Expressway ngayon, pero makatarungan daw ba ang taas ng Dolphy na kapalit nito? Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan ay nakatala Sa Reporter's Notebook. Tamad nga ba talaga si Juan de la Cruz o wala lang mapasukan? Kasi ang Pilipino ay globally competitive. Relax mo. Kulang sa sipag para sa araw-araw na trabaho. Pero pagdating sa mga raket para biglang yumaman, interesado. Ganon daw tayo mga Pilipino. Mga Juan tamad nga ba tayo o talagang wala lang makitang trabaho? Nakaupo buong maghapon, nakanganga at umaasang masusubuan ng grasya. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Juan Tamad? Isa siyang karakter sa comics na nilikha ni Simplicia Flores. Una itong lumabas noong 1949 at isinapelikula pa ni Manuel Conde. Si Juan Tamad ay imahe ng isang batugan na di dapat tularan. Pero higit pa sa pagiging karakter sa comics at pelikula, si Juan Tamad nagiging pagkatao na ba ng ilang Juan de la Cruz? Tamad nga ba talaga si Juan de la Cruz o wala lang mapasukan? Ay naku, mga lasinggero, yung maghanap buhay. Ay siyempre masisipag eh. Kagaya sa akin, Pinoy ako, masipag ako. Sa resulta ng ating ng bayan natin, makikita mo ng tamad eh. Kami umuulan, pumapasok eh. Alas 9 na ng umaga sa isang barangay sa Sangandaan, Caloocan. Pero ito ang aming nadatnan. Tabi! Layo mga bato! Baka matuloy. Ay, hindi pa bubuhatin yun. Marami sa mga macho rito, aminadong walang trabaho. Kontento na sa paminsan-minsang sideline. May kanya-kanya silang dahilan. May mga rayuman na rin tayo. Ganun. Kaya sumasakit pag medyo mabigat ang trabaho. Wala talaga ako magagawa. Kasi talagang mailap sa atin yung gano'n na hanap buhay. Yung mga employer ngayon, hindi naman pumapatol na sa matanda eh. Ang isang ito, walang trabaho pero mahilig mangaral. Tayo ay masigasig na naghahanap ng paraan ay hindi katamaran yun. Responsable tayong tao. Ang Pilipino ay hindi tamad. Kasi ang Pilipino ay globally competitive. Relax ka lang. At habang naghihintay ng biyaya, may kanya-kanya rin silang paraan ng pamatay oras. Yung point naman doon. Tingin ng isang sociologist, di suportado ng lipunan ang mga mamamayan, kaya't nauuwi sa buhay tambay ang ilan. Hindi nabibigyan ng sapat na oportunidad yung mga tao upang makapagtrabaho ng marangal. No? At kahit man mabigyan sila ng trabaho, hindi rin sila compensated ng maayos. Sa Tondo naman, nakilala namin si Jose. Araw-araw, laman siya ng kalsada kasama ng kanyang mga katropa. Juan Tamad ng araw ang bansag sa kanya. Fighting spirit maaaring mabawasan na. Habang gapali ako sa ganito. Pero okay naman yung mga work ko dati. Kaya lang, siyempre sa tagal, mga 7 years na akong hindi nagkatrabaho talaga ng trabaho. Mayroon siyang anak pero hindi niya kayang suportahan. Kaya pero yung misis ko talaga. Kasi may kaya din sila. Tsaka may trabaho din naman yung misis ko. Kasama niya sa kanyang pagtambay ang kaibigang si Gilbert, binata, at ang panggastos nito sa sarili. Inaasa rin sa grasyang isusubo sa kanya ng mga kamag-anak. Sa buhay niyang ganito, hindi na siya nagpalusot pa. Araw-araw na lang, ganyan ka. Kailangan katawan, may magtrabaho. May nadidinig din ng ganun. Pero okay lang, bali wala na sa akin kasi talagang ginagawa ko naman. Tamad talaga eh.
Kung ang basihan ng masipag o tamad ay ang mga tulad ni Jose at Mario, malamang nagkatotoo na nga si Juan Tamad. Pero tila iba ang sinasabi ng estadistika. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, isa lang sa bawat 10 Pinoy na kabilang sa labor force ang walang trabaho. Aminado naman ang DOLE na kulang nga sa oportunidad ang mga Pilipino. Kaya hindi raw masasabing katamaran ang punot dulo ng kahirapan. Hindi tamad ang Pilipino. Actually, pinapagmalaki natin yan, yung positive na work attitudes and values ng Pilipino. At kaya nga ang daming Pilipino din natin sa abroad. Dahil nga katangi-tangi yung qualities ng Filipino workers eh. Nitong 2003, mahigit 360,000 ang job opening para sa umaabot sa 400,000 estudyanteng nagtatapos kada taon. Nariyan pa ang 4 na milyong Pilipinong walang trabaho. Nag-generate pa rin naman ang economy ang local economy ng mga karagdagang trabaho. Hindi nga lang sapat itong nag-generate niya na mabigyan lahat ng trabaho yung mga naghahanap. At dahil mahirap makakuha ng trabaho, maraming Pinoy ang nag-iisip na mapagkakakitaan. Habang marami ay himbing pang natutulog sa kanilang kama, nagbabanat na ng buto si Murphy para kumita. Mula pagigib para sa mga kapitbahay at pangongolekta ng basura, hanggang sa pagkukumpuni ng mga sira sa bahay, ginagawa niya. Minu-minuto, kumakayot ang Juan masipag na ito. Hindi yan mapakalit. Walang ginagawa sa bahay, sa araw-araw. Gusto ko magawa sa bahay. Pag uwi ko, kahit magtinda ako, alas 10 na. Tingnan ko, marami. Hindi ako matulog kahit alas 2 na, alas 3. Kung linis talaga, para pagising, walang gagawin. Sari-saring paninda, kanya-kanyang racket. Tuloy-tuloy na eksena ng pagbabanat ng buto ang makikita dito sa palengke. At sa gitna ng lahat ng ito yung mga kwento at testimonya na si Juan, masipag pala. Hindi pa man sumisikat ang araw, gising na rin ang Balintawak Market. Si Lola Victoriana, 74 years old na pero tulad ng mga gulay na kanyang tinda, hindi nalalanta ang kanyang sigla. Ilang taon na ako yung nagtitinda na eh? Matagal na ako dito. Ilang taon na po? Hindi na, itim pa yung buhok ko dito. Ngayon pumuti na. Dito Ngayon pumuti na. Tulad ni Lola, hindi balakid ang edad para kumayod si Mang Leo, na 55 years old na. Manipis ang katawan ni Lolo pero wag ka. Pagdating sa buhatan, wala siyang inuurungan. Alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Round the clock. 24 hours. Ang mga tulad ni na Lolo at Lola ay patunay raw na hindi likas sa mga Pinoy ang katamaran. Sa dami ng mga tao pa rin na mabili pa rin yung mga dyaryo na merong job market, etc. Ang karamihan pa rin sa mga Pilipino ay nais nila magtrabaho. Sa personal, ang pagbansag ng tamad, may pinipili raw. Tila termino raw ito para sa mahihirap lang. Parang sinasabi na kung mahirap ka, wala kang karapatang tumanga. No? Pero kung ikaw naman ay, yun nga, dahil may sobra kang pera, kaya mong magkape, kaya mong mag-shopping, no? Hindi tamad ang tawag sa'yo. Si Sarah, 25 years old, anak mayaman. Isang restaurant ang naitayo sa tulong ng mga magulang. Minsan lang siya sa isang linggo kung magtrabaho. Ang mas treat niya raw, gimmick, shopping at lamyerda. I've never experienced anyone calling me lazy because I have a lot of leisure time or I'm able to do what I want. No one's ever said that to me. Ano ba ibig sabihin ng Juan Tamad? Yan yung walang ginagawa. Diba? Yung naghihintay lamang na dumating ang grasya, etc. etc. At alam naman natin na hindi ganun ang Pilipino. No? In fact, willing sila na iwanan yung pamilya nila para pumunta ng ibang bansa para lang makapagtrabaho. At hindi tamad yung ganun. Hindi may kakailang may mga Juan Tamad sa lipunan. Pero para sa mas nakararaming Pilipinong may kusa at tiyaga, si Juan Tamad, kathang isip lang. Ako si Ivan Mayrina at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.
Bigla ang pagtaas ng toll fee sa expressway. Makatarungan ba ang pagsusuma sa pagbabalik ng Reporter's Notebook? ₱18 bilyong raw ang ginasto sa pagkumpuni ng North Expressway. Mabilis ang biyahe pero may katapat na napakataas na toll fee. Kaya ang mga dating nagrereklamo sa baku-bakong daan, nag-aalsa naman ngayon sa babayaran. Araw-araw problema ni Aling Patricia ang pamamalengke para sa kanyang pamilya. Pilit ng pinagkakasya ang kakarampot niyang pera para may ipanglaman sa kumakalam na tiyan ng 8 niyang anak. Pero sa sobrang mahal na mga bilihin ngayon, nagbabadyang mamuti na ang mga mata ng kanyang pamilya sa gutom. Mahal no. Mahal ang presyo ng bilihin. Bakit dati o sa 76? Hindi lang 1/4 yung sibuyas. Ngayon 1/4 lang nabili ko. Tila hindi na nga mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon. Tumataas kasi ang presyo ng gasolina at patuloy rin ang pagmahal ng iba pang aspeto ng transportasyon. At dahil ibinabiyahe pa ang mga gulay at karne, apektado ang presyo ng mga produktong ibinabiyahe. Trabaho namin to! Ito yung Magsaysay Market sa Cabanatuan City, isa sa mga pinakamalapit na pinagkukunan ng gulay na ibinebenta sa Metro Manila. Dito sa Cabanatuan Market ko nakilala si Mang Nick Garobo, negosyante ng gulay sa palengke ng Balintawak sa Maynila. Araw-araw binabagtas niya ang kahabaan ng North Expressway para dalhin sa Maynila ang kanyang paninda. Isa sa mga nagpapataas ng presyo ng mga kalakal ay ang mga nangungutong sa daan. Katunayan, pagdating sa Balintawak, meron agad dumilihensya. Aparahin kami. Ahat ng butas, tapos hindi ng pamirienda, 100, 200. Yun. Kumbaga kasama na yun sa budget. Oo. Bukod sa kotong, pahirap din sa negosyanteng tulad ni Mang Nick ang mabagal na trapiko. Inaabot kami ng 4 na oras sa biyahe. Para sa 2.5 araw hanggang 3 oras ang biyahe sa Manila. Kaya sa ganung paraan, lumalaki konsumo namin sa diesel. Sa sobrang tagal daw nila sa daan, kung minsan ay nalulugi siya. Dahil nga yung mga suki namin mamimili ng maaga, nakakauwi na sila, hindi na kami naabutan. Para maibsan ang sikip ng trapiko sa mga expressway, ipinagawa ng gobyerno ang North Luzon at South Luzon Expressway. Pinaluwagan ang magkabilang kalsada nito. Pabor naman dito si Mang Nick. Ngayon medyo nakakatipid na dahil mukhang yari na yung expressway. Pero ang ending, ang ginhawang hatid ng pagpapaayos ng mga expressway, hindi pala libre. Sa kasalukuyan, mahigit 300,000 motorista ang dumaraan sa expressway araw-araw. Kumikita ng mahigit 3 milyong piso ang Philippine National Construction Corporation o PNCC kada araw. Kung susumahin, mahigit 70 milyong piso ang kinikita ng PNCC kada buwan. Pero kulang pa rin daw ito para maipagawa ang dalawang expressway. At dahil kulang sa pera ang gobyerno para maipagawa ang NLEX at SLEX, pinapasok nila ang pribadong sektor para tulungang matustusan ang pagpapaayos sa expressway. Ang Manila North Tollway Corporation o MNTC ang siyang sumagot ng gastos ng NLEX. Pero ang kapalit nito, ang nakaambang 400% na pagtaas ng toll fee sa expressway sa darating na Pebrero. Si Mang Chris, mahigit 25 taon ng driver ng jeep. Masakit daw para sa kanya ang pagtaas ng toll fee. Yun na nga, nagbaboundary lang ako ng jeep. Hindi naman sa akin tong jeep eh. Kung tataas man sana itong toll gate, yung wag naman sana masyado. Napakalaki. Yung kikitain naming driver mapupunta lang sa toll gate eh. 4 ang pinaaral niyang anak. Kung mababawasan ang kita niyang 400 kada araw, tiyak nakakapusin na sila ng panggastos. Kaya kasabay ng pagtaas ng toll fee ang paglaki ng butas ng kanyang bulsa. Magandang karsada. Walang traffic, kaya lang hindi naman kami kikita. Mabuti pa nung matraffic at kumikita nga kami.
Di naman mapigilan ni Dempsey, isang empleyado sa Makati, ang mainis tuwing daraan siya ng South Luzon Expressway. Sa tinagal-tagal niyang pagbiyahe sa SLEX, wala naman daw siyang nakitang pagbabago. Kaya para sa kanya, walang karapatang magtaas ng toll fee ang PNCC ng 57 hanggang 118%. Doon pa lang sa 48, hindi na justified eh. Kasi from yung amount na 48, naghahanap na kami mga regular na motorists dito, naghahanap na kami ng pagbabago na maluwag naman sa amin yung kalsada, yung traffic and everything. Pero mukhang wala. In spite of that, tinaasan pa. Sa dami ng sasakyan, hindi ko alam kung lugi ba ang ano. Masakit sa loob at bulsa niya ang biglang pagtaas ng toll fee. Paniwala pa niya hindi sulit ang pagtaas ng bayad sa SLEX. Kaya kung minsan, mas pinipili niyang umikot na lang ng daan para makatipid. Di bali ng matagalan, mura naman ang babayaran. Imagine more than 2.5 a month ang binabayad ko sa toll fee pa lang. So, malaking malaking bagay. Imbis na makatulong sa mga pang-araw-araw namin na gastusin. Ang Skyway ay itinayo bilang alternatibong daan. Di hamak na mas mataas ang bayad dito kumpara sa karaniwang expressway. Araw-araw kumikita dito ng mahigit 7 milyong piso. Kaya sa NLEX nilagyan na rin ng isang private lane. Sa presyong 950 para sa isang device na ikakabit sa sasakyan, malayang makakadaan ang sasakyang meron nito sa private lanes. Pero ayon kay Daniel Mabasa, Assistant Professor ng Transport Geography, negosyo ng maituturing ang mga skyways at private lanes sa ating mga expressways. Kung titignan mo sa Amerika, wala kang kakipiranggot ang expressways doon. Bakit? Kasi lahat public at saka lahat adequate. Pero hindi tayo ganun kayaman katulad ng Amerika. Mahirap lang tayo na gobyerno, mahirap tayo na bansa. So ibibigay natin ito dun sa pwedeng mag-undertake, pwedeng magbigay ng serbisyong ganun. Presyong pangmayaman na raw kasi ang singil dito. Pumapasok ang private sector para magnegosyo. Kaya sa tingin ko, walang pumapasok sa ganyang project na hindi tinitignan kung magkano kikitain nila. Depensa naman ni Cheche Chavez, head ng Corporate Communications ng PNCC, wala silang nakukuhang suporta sa gobyerno kaya napilitan silang makipag-partner sa pribadong sektor. We do not have any support from the government. Kung ano yung nakokolekta namin, yun din yung ibinabalik namin sa mga motorista. Yun din yung binambabayad namin ng sweldo namin sa aming mga empleyado. Yun din yung binibili namin ng mga kailangan namin to operate and maintain the expressway. Patunay pa niya, ayon sa Section 9 ng PD 1894, may karapatan at otoridad ang PNCC para magtaas ng toll fee. Akma lang daw ito sa malaking ginhawang dala ng maayos na expressway. Based sa law, we can apply for an increase every year. We just have to apply the formula dictated to us by the Toll Regulatory Board. Hindi naman tinutulan ng Toll Regulatory Board ang napipintong pagtaas ng toll fee sa NLEX. High-tech naman daw kasi ang ginawang pagpapaayos ng MNTC sa NLEX. May optic fibers na raw ngayon na inilagay sa NLEX para mas madaling malaman kung ilan ang sasakyang dumaraan dito. Nang sa gayon, agarang makapagbibigay ng babala sa mga motorista ukol sa sitwasyon ng traffic. May kamera na rin na nagmomonitor ng mga aksidente sa 84 na kilometrong expressway. Mas magiging mabilis na rin daw ang sistema ng koleksyon ng toll fee na makakaiwas sa pag-build up ng traffic. So with that kind of technology na inintroduce dito, talagang lalabas din na mas mataas ang kanilang cost ng construction compared dun sa lumang South Luzon Expressway. Hindi rin totoong aabot ng 400% ang itataas ng toll fee. Wala pa raw ibinibigay na presyo ang MNTC. Pinakamalaki na raw ang 350% na pagtaas ng toll fee kumpara sa dati nitong presyo. Ibig sabihin, kung 50 piso ang bayad mo sa toll fee ngayon, aabot ito ng 225 pesos. Sa tingin ko, reasonable yon because of the investment na kanilang ilalagay dito plus yung kanilang mga improvement better than the previous expressway. I think it's reasonable. Serbisyong publiko o negosyo? Tila sa pagpapaganda at pagpapaayos ng ating mga pangunahing kalsada, kapalit naman ang pagkabutas ng bulsa ng mga motorista. Ang inaasahang ginhawa, perwisyo pa nga ba ang dala?
Ako si Mark Salazar at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kondisyon ng mga Pilipinong may sakit na AIDS, kukumustahin sa pagpapatuloy ng Reporter's Notebook. Acquired Immune Deficiency Syndrome o AIDS at Human Immunodeficiency Virus o HIV. Dekada 80 nang una tumama ito sa ating bansa. Ang problema, hanggang ngayon wala pa rin lunas ang mga sakit na ito at marami pa rin sa atin ang biktima ng kakulangan sa impormasyon laban sa mga sakit na ito. Sa sementeryong ito, nakahimlay ang abo ni Mercy. Nitong linggo lang, namatay siya sa sakit na AIDS. Siya ang pinakahuling binawian ng buhay sa sakit na ito. Isa si Mercy sa mahigit 20 milyong napatay ng AIDS sa nakalipas na 2 dekada. Dito sa Pilipinas, halos 300 na ang napapatay ng sakit na ito. Pinasok namin ang isang lugar na kumakanlong sa mga HIV positive sa bansa. Dito ay nakakonfine ng halos 20 pasyenteng may AIDS. Daing na isang aling halos naghihingalo ang sumalubong sa amin. Nagmamakaawa ako minsan ako sa kanila na tulungan niyo kami na magkaroon kami ng gamot dahil gusto na namin man lang madagdagan ang buhay namin. So, anong binibigay lang sa inyo? Yun lang, mga ganito, dextrose, pero lang, paracetamol. Pinatotohanan ito ni Maureen. 15 taon nang may HIV. Kasalukuyan siyang nagpapagamot sa San Lazaro. Malaking problema raw ng ospital ang kakulangan ng mga gamot para sa mga taong may HIV. Unti-unting namamatay talaga sila dahil walang gamot. Kahit yung mga batang babae, mga bata, hindi lang batang babae, kahit yung walang ARV para sa kanila. Pakiramdam raw niya, walang interes ang gobyerno na tulungan sila. Aminadong San Lazaro Hospital, nakapos sila sa mga gamot para sa mga taong may HIV. Sa ngayon, talagang nahihirapan din. Hindi lang naman siguro tayo sa ospital na to, no? Kahit sa ibang ospital na nangangalaga ng AIDS patient. So, financial pa rin ang kulang. Noong 1992, si Dolzura Cortez ang kauna-unahang Pilipinong umamin sa publiko na may AIDS siya. Matapos ang ilang buwang pakikipaglaban sa sakit, namatay si Dolzura sa edad na 30. Sa buong mundo, tinatayang halos 40 milyon na ang may AIDS. Dito sa Pilipinas, mahigit 2,000 na ang naitatala. Kung titignan natin yung numbers na yun, ay napakababa kumpara sa ibang countries. Pero kasi, ang dapat nating isipin na ang virus or ang infection ay nandito na sa Pilipinas. So anytime, pwede yang tumaas bigla. Halos 15 milyong piso lang ang budget ng Department of Health para sa mga may AIDS noong nakarang taon. Kung kukwentahin, mahigit 6,000 piso para sa bawat tao na may AIDS ang kailangan para sa buong taon. Katiting lang ito ng halos 10 bilyong budget ng buong departamento. So 9 million, what can you do with 9 million pesos in responding AIDS epidemic in the country? Ayon sa Positive Action Foundation Philippines Incorporated, hindi kasing seryoso ng ibang bansa ang Pilipinas sa pagtugon sa problema ng AIDS. Sa bansang Thailand halimbawa, 600 million pesos ang budget para sa kanilang AIDS program. Down yung infection rate sa Thailand because responding from the government, leadership, then down sa komunidad, malaki. Like dito sa atin, ilan lang. Hindi mo sasabing hindi priority kasi maraming iba't ibang sakit at iba't ibang sitwasyon na talagang kailangan ng mas malaking pera. Si Romy, hindi niya tunay na pangalan. Di niya alam na may AIDS na pala ang kanyang misis nang umuwi ito mula sa ibang bansa. Nagkarelasyon pala ang misis niya sa isang may AIDS. Isinilang ang kanilang mga anak na taglay na rin ang sakit na ito. Malaking pasakit ang kanilang kalagayan, pero mas pinahirap pa ito ng kailangang gastusin para sa kanilang gamot. Pero sa ngayon, wala akong tinitik na gamot dahil mahal lahat yung mga gamot na nila. Bali, pina-prioritize ko pa priority pa yung misis ko dahil siyang medyo mahina. Takot din silang lumantad sa publiko. Maliban sa kanilang pamilya,
wala nang ibang nakakaalam sa kanilang kalagayan. Parang iwasan kami, ganon. Yung halimbawa kung mayroong affair na salo-salo, parang ayaw nilang makisalo, makihalubilo, ganon. Iba naman ang naging karanasan ni Bobby Ruiz. Mahigit 10 taon nang may AIDS. Labis ang kanyang panghihinayang dahil naunsyami ang pag-asa makapagtrabaho siya sa ibang bansa. Nanghinayang talaga ako sa pera. Yung dollars, parang naglaho yung dollars, nakikitain ko. Pero sa kabila nito, masaya pa rin naman daw si Bobby. Isa na siyang AIDS educator ngayon. Wala akong dapat sising, kundi sarili ko. Mabilis ko siya natanggap. Kasi alam ko na, alam ko na ako mismo nag-decision para sa sarili ko ng mga panahon na yun . Taon-taon, ginugunita ang World AIDS Day. Mahigit 2 dekada na ang sakit na ito, pero tila nababalot pa rin ng mga problema kung paano ba dapat ito natutugunan. Hindi sana maging huli ang lahat at hintayin pumutok pa ang sakit na ito dito sa atin bago kumilos ang mga dapat kumilos. Ako si Paolo Bediones at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyu o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan kaming muli sa Martes. Ako si Mark Salazar. Ako si Paolo Bediones. Ako si Ivan Mayrina at ito ang Reporter's Notebook. Tabi! Layo mga bato! Tabi dyan! Ay, hindi pa bubuhatin yun. Sa personal, aming dito